Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ang pamagat ng ating pag-aaral ay Necessary Elements for Spiritual Growth. Ayan. So pag ang pag-uusapan po ay spiritual growth, hindi po masyadong interesado ang maraming tao dyan. Pero pag ang pag-uusapan ay yung mga growth sa career, financial growth, skills, at kung ano-ano pang mga growth, ay marami pong gusto nun. Kaya po, pagtuunan natin ng pansin yung mga bagay na hindi masyadong pinagtutuunan ng maraming mga simbahan ngayon. At ito po ay ang espiritual na paglago na binabanggit ni Apostol Pablo sa unang Korinto 3:1-9. So ating pong basahin 1 Corinthians chapter 3, 1-9. Ano po ang sinasabi ni Apostol Pablo? Brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, you are not worldly. Are you not worldly? Are you not acting like mere humans? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere human beings? What after all is Apollos? And what is Paul? Only servants, through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, if I were to ask these questions, how many of us would like to experience personal growth in our lives? Siguro po lahat ng tao magtataas ng kamay. Siguro po lahat kayo magsasabing amen. We all want to experience personal growth in our lives. Sino ba naman ang ayaw niyan? Sino ba naman ang ayaw na lumago ang kanyang finances? Lumago yung kanyang career? No? Wala naman sigurong mag-a-apply ng trabaho na kontento na lang siya, na ganito na lang ako, hindi na ako uusad, hindi na ako lalago. So all of us, we want, no, we desire personal growth in our lives. But personal growth in terms of health, career, skills, finances, etc., gusto po natin yan. We all want that. I think all of us would say that we would like to see and experience growth in each of these areas. We want financial growth, we want career growth, we want skills to grow, and even our health. Sino ba naman ang gustong magkasakit? Sino ba naman ang gusto'y may karamdaman? Ayaw natin yon. So sa lahat ng aspeto ng buhay, gusto natin ng paglago. Pero alam niyo po mga kapatid, kumpleto ang library, kumpleto ang mga bilihan ng libro nang pwede niyong bilhing aklat kung papaano niyo palalaguin ang mga aspetong yan. Paano kayo lalago sa health, skills, career, finances, and in the world today, there is enough and more books and materials published on how to achieve personal growth. Yun nga yung pinagkakakitaan ngayon eh. Kahit na nga yung mga ibang mga pastor nagpapakadalubhasa sa pagsusulat ng mga bagay na may kinalaman sa personal growth ng isang tao. Pero ang akin pong interesadong gustong talakayin ngayong umaga is not only that
personal growth, in terms of health, skills, career, finances. What I would like to discuss with you today, this morning, is all about the spiritual growth. How does that takes place? Paano nga ba lumalago sa spiritual? Paano nga ba ang spiritual growth ay nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya? Does it happen by attending every single Christian conference available? Lumalago ba ang isang mananampalataya sa mga pag-attend lang sa mga conferences, sa pakikinig sa tinig ng pag-asa, sa mga podcast, o sa mga sermon every Sunday? Does it happen by listening every single Christian sermon preached on Sundays? Does it happen by reading every single Christian book I can get hold of? How do we experience spiritual growth? Opo, bagamat nakakatulong po yung nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, nakakatulong yung every Sunday, dumadalo ka sa gawain at nakakapakinig ka ng mensahe, nakakatulong yung pagbabasa ng mga Christian literature, maraming bagay yan na pwede talagang makatulong sa buhay mananampalataya. Pero ito po yung aking tanong, how do we experience spiritual growth? In essence, the questions we are asking is this: what are the necessary elements for spiritual growth? Meron po ba talagang mga elemento na dapat nating matutunan? Mga elementong dapat alam natin in order for us to grow in our spiritual life? So, ito pong passage na ating binasa ngayong umaga, magtuturo sa atin ng dalawang mahalagang two essential elements na dapat nating maintindihan. Meron po tayong tatalakayin sa mga talatang ating binasa na magbibigay sa atin at least a couple of keys to spiritual growth. Ano po? Dalawang susi para sa spiritual growth. At makinig po kayo sa akin, hindi mahaba sermon natin ngayong umaga. Holiday po kasi ngayon eh. No? Dapat po pag holiday, hindi po ako nagla-live broadcast, pero I decided bago matulog kagabi, hindi, gigising din ako ng maaga, and I will do yung tinig ng pag-asa live kasi may pangako po ako sa bawat isa sa inyo na kung kaya ko naman ay gagawin ko talaga na magpahayag, mag-live broadcast. Kaya gumising din po ako ng maaga para dito, para mapagbulay-bulayan natin ito. Hindi lang naman ito para sa inyo nga, kundi para sa aking personal din na devotion at pag-aaral ng salita ng Diyos. So sa atin pong binasang mga talata, hatiin natin ito sa dalawang parte at may dalawang bagay tayong makikitang mahalaga tungkol po sa mga elemento na dapat nating matutunan sa spiritual growth. At ang una, listen to this. What we need to learn about the Apostle Paul's writing. We need to understand the hindrances of spiritual growth. Growth is not automatic. Wala pong pagsilang automatic lalago. Walang pagtatanim na automatic lalago, titibay, magmamature, magbubunga. Hindi po yun mangyayari. We need to understand the hindrances. May mga hindrance para sa paglago at pagbubunga ng anumang ating itinatanim. And so it is with spiritual life. Ano po ang sabi ng verses 1 to 4? Ang sabi po sa verses 1 to 4, balikan natin, brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, you are not worldly. Are you not acting like mere humans? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere humans? Are you not mere human beings? Kung pamilyar po kayo mga kapatid, sa aklat ng Korinto, alam nyo na isa ito sa simbahang sakit ng ulo kung sino man ang magpapastor. Sapagkat sa Korinto, nandun po yung mga issue about kung sino ang puspos ng Espiritu, sino yung magaling, sino yung may mga kaloob ng Espiritu Santo. Dito po ang faction napakatindi.
hati-hati sila ng paniniwala, pati yung mga hindi nag-aaway ng mga apostol gusto nilang pag-awayin dahil sa kanilang faction at sa kanilang mga favoritism. So, balikan natin saglit mga kapatid kung hindi kayo pamilyar sa chapter 2 kasi ang ating tinatalakay 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to 9. So, balikan natin saglit yung chapter 2. Ano po ba ang laman ng chapter 2? Kayo na po ang papayagan kong magbasa nito. Buklatin po ninyo ang 1 Corinthians chapter 2. Pero doon, tinalakay ni Apostle Paul ang contrast. Nako. Backdoor alarm. What happened? Pasensya na po mga kapatid. Ayan. Nag-alarm po yung aming backdoor. Saglit lang po mga kapatid ha. Ayan, pasensya na po mga kapatid. Kala ko may tao Nagbumukas pa lang yung pinto. Okay, tuloy po tayo. Nasaan na ba ako? Ayan, so kung familiar po kayo sa sulat ni Apostle Paul sa Corinto, sa chapter 2 po, tinalakay ni Paul yung contrast sa dalawang uri ng tao. Binanggit po ni Paul doon yung tinatawag na natural man at saka yung spiritual man. So it is a distinction between the born again and the non-born again, o yung believers at non-believers. Binanggit po ni Paul doon yung tinatawag na spiritual man who has the Holy Spirit indwelling in him. And the natural person, o yung tinatawag na unspiritual person who doesn't have the Holy Spirit and hence isn't available or able to discern spiritually the things of God. So, yun po yung dalawang uri ng tao. So, sinabi po ni Paul na yung natural person is blind and incapable of understanding the things of God. Maiintindihan natin yon. Yung mga natural man, they will not grow. No? They will not grow spiritually because they are dead. Ito po yung mga walang pandama sa mga bagay na espiritual. Ito yung binabanggit doon sa Romans chapter 3 verse 10. Hindi humahanap sa Diyos sapagkat walang matuwid, wala kahit isa, no one seek God. Yung natural man will not seek God. Tama po ba mga kapatid? Because they are dead. Kaya yung patay sa espiritu, hindi niyan matatagpuan ng Diyos. E paano lalago yung isang patay? There will be no more growth for the dead. Tama? Tapos na nga po tinakda sa tao ang mamatay pagkatapos nun paghuhukom na. Paglalarawan yon, explanation yon sa Biblia na kapag patay na, the end ka na sa buhay dito sa mundo. So there will be no more growth when you are dead. So ganun din naman po sa spiritually dead. Kapag spiritually dead, wala po yung growth na mararanasan. There will be no growth if you are dead spiritually. Kaya ang kinakausap ni Paul dito po sa 1 Corinthians 3 ay hindi yung mga natural man o yung mga dead spiritually. Ang kinakausap ni Paul dito sa 1 Corinthians 3 ay brothers and sisters. So binigyan niya ng distinction kanina yung sa chapter 2, yung natural man at spiritual man. Pero paglipat niya ng chapter 3, ang kinakausap niya rito ay mga mananampalataya, again, brothers and sisters, at binibigyan niya ng distinction is no longer the natural man and the spiritual man, kung hindi yung kalagayan ng mga nasa espiritu na. Yung mga kalagayan ng mga believers. At kahit na believers na, mananampalataya na, hindi pa rin guarantee ng growth.
Dahil ang growth nga po ay process. Ang spiritual growth ay hindi guarantee, hindi automatic, hindi instantaneous. It is a process. Kaya nga sinimulan ni Pablo ang verse 1 sa pagbibigay ng malinaw na pagkilala na ang kausap niya ay kapatid. Paul addresses them as brothers and sisters, which means ano yun? Siblings. No? Sa ibang term, ang gamit dyan, brethren. Kapag ginamit yung word na brethren, ibig sabihin, generic yon for men and women. For kapatid na babae or kapatid na lalaki. Which means siblings from the same family. Tinatawag bang kapatid ang hindi mo kapatid? So, ganun din po yon. Sa physical, hindi ko pwedeng tawagin yung kapatid na hindi ko naman kapatid sa laman. Ang kapatid ko sa laman. Sa spiritual, ganun din. Hindi mo pwedeng tawagin kapatid sa espiritu kung hindi kayo parehas ng espiritu. Hindi kayo pinanganak sa isang pamilya. So, dito, the Apostle Paul addresses the Corinthians, brothers and sisters, bilang siblings. Ano po? He wouldn't refer to them as brothers if he didn't believe they were so. And then later on, the Apostle Paul addresses these brothers and sisters as infants in Christ. So, ang kanya sinasabi nito, kapatid ko kayong babae, kapatid ko kayong lalaki, pero hindi ko kayo ngayon ma-address bilang matured believers. Ina-address ko kayo bilang mga sanggol. Kapatid, nakaranas na po ba kayong medyo may isipan ka na, may edad ka na, tapos nanganak pa uli nanay mo, tapos sanggol. May sanggol na bago sa pamilya nyo. Nung ipinanganak po yung bunso namin, hindi ko alam kung ilan ang pagitan ng edad namin noon eh. Ako po ay yung si Lando, 1 taon lang pagitan, yung kay Emma yata, parang 3 taon, no? Parang ganon. Tapos yung bunso namin siguro mga 5 o 6 na taon ang difference. So, may isip na po ako nung ipinanganak yung bunso namin na kapatid. No po? Ganun po yun mga kapatid. Sa pananampalataya man, sa spiritual man, may mga bagong silang sa pamilya natin bilang Christians. May mga bagong born again, may mga bagong regenerated na inilalagay ang Diyos sa gitna natin bilang mga mananampalataya. At hindi natin yun i-address bilang mga matured. Hindi natin yun kakausapin ng usapang espiritual na kangangalang sa iyo yun, hindi niya yun alam. Opo? Kaya inuunawa natin, meron pong sa kalagitnaan natin na nun lang nakadalo sa ating pananambahan, nun lang po nakakilala sa Panginoon. Ang malaking problema ng simbahan, they treat brothers and sisters in the church all the same. Now, when it comes to how to treat them, wala naman hong problema ron. Yung pribilehiyong ibinibigay natin sa bago at sa dati, halos parehas yan. Yung pagmamahal, yung pag-ibig, pagkalinga, parehas yan. Pero, pagdating sa pag-aalaga, no, sa buhay espiritual, sa pagpapakain, magkaiba yan. Yung pong bagay na ipinapakain ko sa mga matatanda ng mananampalataya, hindi kayang kainin niya ng mga bagong mananampalataya. Hindi kaya yang nguyain nang hindi pa sanay ngumuya. At ang sinasabi ni Pablo rito, hindi ko kayo ma-address as matured believer because as of this moment, you are infants in Christ. So, ito pong mga mananampalatayang ito, itong mga kapatid na to sa Corinthians, tinawag ni Pablo, brothers and sisters, they have been saved by Jesus. They are born again believers, but they are immature. Underdeveloped believers ang tawag doon. At marami nito sa simbahan, mga kapatid. Ipinanganak na, member na ng family, pero immature and underdeveloped. So the Apostle Paul is not questioning their salvation, but he is questioning their maturity. And most of the time, ito rin po yung laging sinisigaw ng tinig ng pag-asa. Hindi ko kino-question kung Kristiyano kayo o hindi. Hindi ko po kino-question kung mananampalataya kayo o hindi. Hindi ko kino-question kung tinanggap nyo nga si Jesus sa buhay nyo o hindi.
But most of the time, what I am questioning is your maturity. Kung talagang tinanggap mo, ang tagal mo nang tinanggap, ang tagal mo ng Kristiyano, bakit nga hanggang ngayon gatas pa rin ang kaya mo? Bakit hanggang ngayon hindi mo matanggap yung mga solid na pagkaing masakit na tanggapin? At ang pinipilit mo lang ay ang bote ng gatas. At hanggang ngayon ay iyon pa lang ang kaya mo. Kasi po, in reality, meron naman talagang ganito. At ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sa verse 2, the Apostle Paul tells them, he fed them with milk, not solid food, because they were not ready for it. In fact, he tells them that even now they are not ready for it. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Hina-highlight ko po yan dyan sa verse. At yan po ang makikita natin. Let us remember that the Apostle Paul was their spiritual father. He was the one who shared the gospel with them. He was the one who led them to the Lord. So he's seen the journey from the very beginning. Kilala sila ni Paul eh. So he's seen their journey right from the time that they became believers. Kaya alam nila yung kanilang journey, alam ni Paul yung kanilang spiritual development, and he is telling them that they are not ready to have spiritual solid food because they are still spiritual infants and haven't yet grown. Mga minamahal na mga kapatid, tama lang po naman na gatas ang ipakain sa sanggol. Gatas marahil ang unang ibibigay mula po sa unang araw, unang linggo, unang mga buwan, hanggang sa ang sanggol ay dumating sa unang taon na pwede na siyang kumain ng mga solid foods. In fact, kung di ako nagkakamali, 4 na buwan pa lang ang bata, binibigyan na nung mga mash fruits and vegetable, Gerber, nung araw, Cerelac, yun po yung binibigay. Ini-introduce na po sa sanggol yung mga solid foods. Pero imaginein po ninyo, after a year or 2 passes, and the baby still feeding on milk, aba, we have to be concerned. At bilang magulang, we need to be concerned sa kalagayan ng ating anak. Bakit gatas pa rin? Something is impeding her or his growth, his physical growth. And he or she is not progressing to the next developmental stage ng pagiging tao, then something is wrong. Tama po ba? And sa spiritual, ganun din. Kaya nung nakita ni Pablo ang mga kapatid sa Korinto, that concerns him. Paul concerned, bakit ganito ang nangyayari sa mga taga-Korinto? Quite sometimes passes, and they should be believers strong enough para kumain ng solid food, but hindi nila yun magagawa. Sapagkat hanggang ngayon, they are still living like infants in the faith. Indeed, you are still not ready. Ayon sa verse 2. Hindi pa kayo ready. So something is hindering the spiritual growth of these brothers and sisters. Something is impeding them from progressing to the next development stage. There is a hindrance. There is a barrier. Ang tanong, ano yung hadlang na ito? At ito po'y malinaw din naman na binanggit sa verse 3. Puntahan natin ang verse 3. You are still worldly. Yan ang sabi ni Paul. For since there is jealousy, there is quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere humans? May palatandaan ng pagiging immature. Kaya ang sabi ni Pablo, paano ko kayo mapapakain ngayon ng solid kung hanggang ngayon kayo ay punong-puno ng palatandaan ng pagiging sanggol? Kayo'y patuloy na palatandaan ng pagiging walang muwang. Nag-ahari sa inyong inggitan, nag-ahari sa inyong pag-aaway. You are acting like mere humans.
Mga kapatid, hindi pa sinabi dyan yung mga bagay na immoral. Yung ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, elder ka pa nga ng simbahan, leader ka pa nga ng simbahan, numero 1 ka sugarol. Lahat ng sugal, gusto mong salihan, weteng, sabong, lahat na lang, no? Maraming ganun eh. No? Kristiyano na, pero numero 1 pasimuno ng mga sugalan. No? Pagtaya sa loto, walang nagbabago, ganun pa rin. No? Pagkatapos, hindi lang yun. Kasama pa yung mga immoral activities. Katulad ng mga pangangalo niya na binabanggit ni Apostol Pablo sa iglesia sa Corinto. So dito po sa verse 3, makikita natin, they are living for themselves and their own selfish appetites. And how is that playing out in their lives? How can we see that in their lives? Ang sabi po ng verse 3, through jealousy and strife, though they were brothers and sisters in Christ, they were no longer seeing each other as family. They were seeing each other as threats. They were insecure of each other and would keep arguing. And these arguments and quarrels, hindi po ito maliit na quarrel lang. Naging dahilan nga para mawasak yung simbahan. Nagkanya-kanya. Ano po? It was an ongoing, long-drawn battle which resulting in factions and divisions and split in the church. Makinig po kayo sa akin, mga kapatid. Kung mahati ang simbahan dahil sa theology, dahil sa doktrina, okay lang. Okay lang yun. Okay lang mahati ang simbahan dahil talagang magkaiba na kayo ng pinaniniwalaang turo. Maghiwalay kayo. Pero ang malungkot nito, most of the divisions and factions in the church is not because of teaching. Most of the time, dahil sa away ng mga tao sa loob ng simbahan, jockeying for position, division, they want somebody to lead them and somebody to lead them. And because of that, nahati. Di ba kapatid? Lahat ng gulong nangyayari sa simbahan dahil sa mga kagustuhan ng mga taong magkampi-kampi at bumuo ng faction. And some of us have probably been part of churches. We are witness of factions and divisions and even splits na nangyari sa buhay ng simbahan. And this is very disturbing experience dahil po saan? Dahil ba sa maturity? No, it is because of immaturity. And it not only affects those who are involved, but also everyone else get impacted by this immaturity, especially among leaders of the church. Now, what are the main issue of contention? Ano ba yung kanilang pinagtatalunan? Ano ba yung cause ng mga pag-aaway na palatandaan ng immaturity? Makikita po natin sa verse 4. For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere human beings? These are the cause of split. They split into factions based on certain church leaders that they are identified closely with. Yan po no? Yan po ang cause ng contention. It became a battle between different fans club. Imagine mo sa loob ng church may fans club. No? May hati. Nakakita na po ako ng simbahan 4 yung pastor. Alam niyo po, muntik na lang, kulang na lang, magsuntukan yung mga pastor. Nakakita po ako mismo, no? Binasag yung lamesa ng yung simbahan, ano tawag doon? May lamesa, yung office, may glass, sinuntok ng pastor, basag. Basag. Ngayon, ang tanong, nagdatingan yung mga miyembro, nagdatingan yung mga elders, na yung mga pastor ang nagbababag sa loob ng opisina. Totoong nangyari to, mga kapatid. Baka nga nakikinig pa sa akin yung pastor Ngayon, no, kakahiya. Bakit? Kasi gumawa sila mismo mga pastor ang gumawa ng faction. Yung kalalakihan na yun na nagbasag ng salamin, concentrated siya sa mga kalalakihan. Yun ang kanyang ministry. Ang bango niya, ang pogi niya doon sa kalalakihan. Yung isang pastor na kaaway, doon naman sa mga kabataan. Siya naman yung pastor ng mga kabataan. Ganyan po uso ngayon sa mga simbahan Hinahati-hati ang kongregasyon
sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pastor. May pastor sa kabataan, may pastor sa kalalakihan, may pastor sa kababayan, may pastor sa young adult, at meron pang pastor na preaching lang ang ginagawa. Samantalang nung araw naman, isa lang ang pastor. Nung araw naman, kaya lahat yan ng isang pastor eh. Pero ngayon, hinati-hati, ano nagiging resulta? Ang nangyayari tuloy, kumpara-kumpara. Ano ba naman yan, Ika? Si pastor na ganito, ang galing mag-sermon. Itong si pastor na to, nakakaantok naman. Kaya ngayon, dahil dalawa pananambahan, pag ang speaker sa umaga, ibang pastor, speaker sa hapon, ibang pastor, namimili yung mga miyembro kung sinong pastor ang gusto niyang pakinggan. Hello? Ano ba yung silbi ng mga pastor? Dito, nililinaw ni Pablo ang siyang malinaw na turo kung paano natin titingnan ang ating mga pastor. So, ang sabi po rito ni Paul, be it Paul or an Apollos or a Peter or someone else in the church, they were more concerned about identifying themselves with the church leader than identifying themselves to the Lord Jesus Christ. Kapatid, ikaw na member ng simbahan, kapatid na ikaw na nagsisimba, kanino mo gustong ma-identify? Kay pastor mo o kay Kristo? Pero most of the time, members of the church who are baby, they wanted to be identified with their pastor instead of Christ. Amen? Anything that was said against their respected church leader, they would probably take it very personally and argue and fight over it. Pag may nasabi laban sa kanyang paboritong pastor, naku, maghahamon na ng away. Pag may nasabi laban sa kanyang paboritong manggagawa, maghahamon na ng away. Ang sabi ni Pablo, hindi ba kababawan ng mga yan? Hindi ba palatandaan yan ng pagiging immature? And Paul was basically telling them that you think you're spiritually mature, but when you argue like this, are you really spiritually mature? Ngayon, ang dami pong mga warrior ni Ed Lapis. Yung mga warrior ni Ed Lapis na sangga ng sangga laban kay Ed Lapis. Pero ang dapat magsalita, wala namang iba kundi si Ed Lapis eh. Pero ang daming nakiki-Ed Lapis. Hindi naman, nagkamali lang si Brother Ed. Hindi naman yan totoong stand ni Brother Ed. Ang totoong stand ni Brother Ed, si Yahweh naman para sa kanya ay Diyos. Hello? Hindi ganun ang narinig kong turo kay Ed Lapis. Ang turo ni Ed Lapis, si Yahweh masamang Diyos, si Yahweh hindi ang Diyos, si Yahweh hindi ang tatay ni Jesus, huwag nyo nang paikot-ikutin. Yung ibinigay nga ng PCEC na position letter, malasado. Ang sabi nila, kinausap nila si Ed Lapis, pero ang tanong, humingi ba ng tawad si Ed Lapis? Tapos ang ginamit nyo lang declaration, erroneous, hindi heretic. Mga kapatid, magkaiba yung erroneous, magkaiba yung heretic. Si Ed Lapis ay heretic. Yung kanyang teaching ay heresy against the biblical teaching. Hindi lang po erroneous. Kapag sinabing erroneous, nagkamali lang. Katulad ko, nagkakamali rin ako. Minsan, lahat tayo nagkakamali. Minsan nga, yung verse na nabanggit ko, hindi pala yun. O minsan nga, yung pangalan na nabanggit ko, sa halip na si Moses, si David, nagkakamali tayo. Pwede tayong sabihin, yes, we are in error on that particular subject. Pero dito yung teaching ni Ed Lapis ng un-Jesusness, hindi po yun error. Yun po ay heresy. Pero ang daming mga keyboard warrior nitong ni Ed Lapis. Ang daming mga tagapagtanggol. Kasi nga, kampi-kampi. At nakakalungkot, nakita na ho lahat. Inilantad na lahat ni Ed Lapis kung ano ang kanyang tunay na turo. Tapos sasabihin ng iba, iyan po'y erroneous lang. No, it is not. It is not an erroneous teaching. It is a heresy. At nung araw po mga kapatid, kung matatandaan ninyo, nung mga panahon ng mga reformers, talagang pinapatay po yung mga heretic eh. Ano po? Ngayon, hindi naman natin sabi patayin nyo si Ed Lapis. Itakwi lang natin ang kanyang teaching. Ipagtindigan lang natin ang ating mga pagtuturo at ideklara natin yung kanyang turo ay heresy. Can you imagine nakapasok yan sa Christian circle?
Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pinakadelikadong tao ngayon sa loob ng simbahan ay hindi si Satanas na may sungay at may dalang panaksak. Ang pinakadelikadong tao sa loob ng simbahan ay ang pastor na nangangaral ng konting katotohanan, idinilyut ang kasinungalingan, pinaghalo at ipapakain sa mga miyembro. Dahil nga po, merong konting katotohanan, ang akala nila they are eating, they are feeding with the truth, but in essential, it is a watered-down gospel, diluted word of God. And Paul basically telling them that you think you are spiritually mature, but when you argue like this, are you really spiritually mature? And so, we can see here that despite being born-again believers for a while, they were underdeveloped and immature believers. Why? Because they were living for themselves. Sa mensahe po kahapon sa Winnipeg Unida, ang aming pong speaker, ang aming assistant to the pastor, at tinalakay niya po yung 1 o 2 Corinthians chapter 3, ipinakita po roon yung palatandaan ng huling panahon, at ang isa sa malinaw na palatandaan ng huling panahon, people will be lovers of themselves. People will be lovers of themselves. Kaya hanggat ganon ang nangyayari sa loob ng simbahan, ganon ang naghaharing espiritu sa loob ng simbahan, isa lang ibig sabihin nun. Sabi ni Pablo, you are immature believers. And that's the opposite of what the apostle, of what Jesus wants us to live. Ano po? That is the opposite of what the Lord Jesus wants from us. Sabi ng Panginoon sa Luke, ano po? Sa Luke 9:23, ano po sabi diyan? Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Yan ang naisin ng Panginoon. Self-denial, self-abandonment, denying to yourself and your desires. That is how we participate in God's work of spiritual growth. Hanggat wala niyan, hanggat ang naghahari ay yung tinatawag na living for themselves, loving oneself, which is yan naman po yung promotion ngayon ng mga G12 movement. Love yourself. Ibigin mo ang iyong sarili. Bigyan mo ng panahon yung sarili mo. Huwag mong ibigay lahat. Magtira ka naman para sa'yo. Sabi nga ni Whitney Houston, that is the greatest love of all daw. Learning to love yourself is the greatest love of all. But it is not. It is denying oneself, abandoning oneself, dying to self. That is the greatest love of all. Amen? Kasi yan ang gusto ng Panginoon eh. Ano ba ang utos? It was only comprised to two. Love God and love your neighbor as you love yourself. That is sacrifice. Amen? We don't make ourselves grow, no po? But we participate and cooperate with God's work of spiritual growth. Hindi naman tayo nagpapalago sa ating mga buhay, pero may partisipasyon tayo sa paglago natin. Kaya pagdating sa sanctification ay synergistic. We ask God to help us and we participate with God in helping us grow in our Christian maturity. So God is not calling His children to become theologians. He is calling them to become like His Son, Jesus, as they participate and cooperate with Him by dying to themselves daily. Amen? I could be hearing the best sermon in the world, but I'm not ready to die to my selfishness and my desire, I won't be able to grow. Yan ang prinsipyo. I won't be able to grow, I will stuck in spiritual infancy. At marami pong ganitong mga mananampalataya. Ang tagal-tagal ng Kristiyano, pero spiritually immature. Imaginein mo ang mga naging pastor ng Korinto. Si Pablo, si Apolos,
Pero sa kabila nun, spiritual babies pa rin ang mga mananampalatayang ito. Gaano nakahusay ang kanilang naging mga manggagawa? Gaano nakahusay ang kanilang mga pastor? Theologian na yung kanilang pastor. Pero sa kabila nun, nanatili silang spiritually babe. Now, hindi naman po ako galit. No, there is nothing wrong with being a spiritual baby. In fact, as long as you are brand new believers, it is okay to be a baby. Wala namang pagsilang, matured agad eh. Lahat ng bagong silang, ang tawag doon, ay baby. So bilang bagong born again, baby yan. Bilang bagong nakakilala sa Panginoon, baby yan. And there is nothing wrong with that. But if you and I have been believers for few months, few years, and then being stuck in spiritual infancy, it is not a sign of health. Amen? Hindi yan normal. It is not a sign of growth. It is not a sign of everything being okay and fine. Because we were born again for growth, and God intends to see us become fully mature like His perfect Son, Jesus Christ. Can we say amen? But until then, we need to participate, we need to cooperate with Him on a daily basis and die to ourselves. Amen? Kaya, kung titingnan ng distinction, we are not part of the natural man. We are the spiritual man. Guided by the Holy Spirit. The Holy Spirit living in us. Kaya ang kaibahan ngayon mga kapatid, yung conviction ng Holy Spirit, iba na eh. Nung dating wala ka sa Panginoon, oho, may konsensya tayo, pero laging talo yung konsensya na yon. Nang nasusunod parati, yung gusto pa rin ng ating pitaan ng laman. But now, we have the Holy Spirit. The difference with the Holy Spirit, kapag nakagawa ka ng kasalanan, yung conviction, yung convicting power ng Holy Spirit, matindi yun. And we need to understand that. Tandaan po ninyo, ang unang dapat nating maunawaan sa turo na ito ni Apostol Pablo, we need to understand the hindrances to spiritual growth. There are hindrances. At ang mga hindrance na ito, binanggit po, andyan yung mga pagtatalo-talo, andyan yung pagkakampi-kampi, hanggat meron yan, walang growth. Amen? Pangalawang bagay, di ba? Pangalawang bagay, we need to understand the source of spiritual growth. We need to understand the source. 1 Corinthians 3:5-9, ano po sabi diyan? What after all is Apollos, and what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Ayan. Sabi po ng tanong sino ba si Apollos? Sino ba si Pablo? Servants lang sila. In these verses, Paul uses the analogy of plants, ng halaman, para ipaliwanag ang source ng spiritual growth to the Corinthians. Sino ba ang source ng spiritual growth? Ang sabi ni Pablo, si Apollos ba? Ako ba? And he is basically telling them, neither me, nor Apollos, nor any other human can be responsible for spiritual growth. The credit only goes to God. He thus says very clearly na yung mga instrumentong ito ay instrumento lang ng Diyos. Ang tanging nagpapalago, walang iba kundi ang Diyos. How the Apostle Paul break this down for us? Tingnan po natin. Paano breakdown ni Apostle Paul ang mga verses na ito?
1, sabi niya, by highlighting the insignificance of God's servant. Binabanggit po ni Apostol Pablo rito na yung mga lingkod, the word servant is actually translated as waiter, as attendant, as a servant who is running errands for the master. Yung servant, lagi po lang yan nakatayo sa tabi ng kanyang Panginoon. Kung anong sabihin ng kanyang master, yun lang ang gagawin ng servant. Walang kapangyarihan yung servant na pangunahan yung kanyang master. Kung ano man yung sabihin, iutos, yun lang ang gagawin ng servant, ng lingkod. Dito, ang term na ginamit kay Apollos at kay Pablo, they are servants. Servants through whom you believed as the Lord assigned to each. And then verse 6, ang sabi ni Paul, I planted, Apollos watered, but God gave the growth. Verse 7, neither he who plants nor he who waters is anything. Here, the Apostle Paul is highlighting the insignificance of God's servant. Sa panahon natin ngayon, ang mga pastor parang sila ang lahat. Sila ang nagpapalago. Sila ang nagbibigay ng maturity. Parang nasa mga kamay nila ang kapangyarihan. Pero ang sabi ni Paul, kami servants lang. And that is a humbling picture for us, pastors. In the world today, pastors and people in the ministry are heralded as celebrities, heroes in the church. They are heralded as the Messiah of the church. Yung iba nga, nagke-claim, sila pa yung Kristo, si Kibuloy, di ba? Na para bang pag nawala sila, wala nang buhay ang simbahan. Na pag nawala sila, patay na ang simbahan. Mga kapatid, hindi yan totoo. Hindi po yan totoo. Lahat tayo ay dispensable. Ano ba ang halaga natin? Pag nawala tayo, wala na, makakalimutan na tayo. Dahil papalitan tayo ng Diyos ng iba para sa kanyang iglesia. Amen? Servants lang tayo. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kahit pa tayo nagsimula niyang ministry na yan. Oo, ikaw ang nagtanim. Oo, may nagdilig na iba. Pero huwag niyo kakalimutan ang may-ari niya ng Diyos. At ang Diyos ang magbibigay ng paglago sa kanyang iglesia. Amen? God's word is always in the humbling business. It is always humbling us to realize our place. Anyone in ministry is basically like waiting on tables, running an errand for our master. It is not something that deserves hero worship. Ngayon, yung mga pastor, ako parang mga santo. Kulang na lang punasan, kapitan, hawakan yung kanilang mga kasuotan. No? Naiwawagay-way lang yung panyo, nagugulungan yung mga tao. Huhubarin yung Amerikana, iwawagay-way, talsikan yung mga tao na para bang sila ang Kristo. Pero dito, ini-highlight ni Apostle Paul ang insignificant of God's servant. Kaya mga kapatid, pag meron ng ganong klase kayo ng reverence sa inyong pastor, nako, hindi ko sinasabing bastusin niyo yung pastor nyo, pero sinasabi ko, huwag niyong sambahin ang inyong mga pastor. Na para bang siya ang Kristo. Dito, iniha-highlight yan ni Apostle Paul. Pagkatapos, sa pangalawa, makikita po, ito po, kaya nga po ito, mahalaga to Sa Luke 17:10, di niyo po ba napapansin, yung mga pastor ng Unida Christian Church of Canada, pag nagbabasbas kami, sinasabi namin yan, we are unworthy servants. Bakit namin sinasabi? Kasi yan ang sabi ng Panginoon sa Luke 17:10. So you also, when you have done everything, kapag nakapag-preach ka na, kapag nakapag-lead ka na ng communion, nakapag-baptize ka, nakapag-kasal ka, ano man ang ginawa mo sa simbahan, you were told to do so. You should say, we are unworthy servants. We have only done our duty. Sa Tagalog yan, kami ay mga walang kabuluhang alipin. Ginawa lang namin ang aming tungkulin. Kaya
Pastor, pag bumaba ka sa pulpito, kinamayan ka, Pastor, ang ganda ng mensahe. Ano sasabihin mo? Instrumento lang kami. Wala kaming kabuluhang alipin. Ang glory ay sa Diyos lang. Huwag ilalaki ng ulo mo kasi kaya mo naman nagawa yon dahil din sa lakas na kaloob ng Panginoong Hesukristo. Amen? So, yun po ang nakita natin una sa sulat ni Pablo. He highlighted the insignificance of God's servant. Pero pangalawa, he highlighted the great significance of God. The great significance of God in spiritual growth. Walang growth kung hindi dahil sa Diyos. Ang sabi ng verse 5, what after all is Apollos? And what is Paul? Only servants through whom you came to believe as the Lord has assigned to each of the tasks. Yan po nakita natin. So, whatever ministry that we are called to do is a consequence of what God has assigned to us. Amen? We are not self-appointed. God is the one who gives us the offer letter in the ministry. Hindi tayo self-appointed, hindi tayo self-made when it comes to the ministry. Ministry is a calling. Huwag niyong kakalimutan kung tumugon ka man, kaya ka tumugon at nagiging epektibo doon sa pagtugon dahil tinawag ka ng Diyos. Amen? At lahat po ng naging matagumpay na ministro ng Diyos sa banal na kasulatan, tinawag sila ng Diyos. At dahil ang Diyos ang tumawag, Diyos ang nag-equip, nagawa nila ang ministeryo dahil sa Diyos na tumawag. Verse 6 and 7 are the most amazing verses. Sabi po ng verse 6 and 7, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Ako po'y may bahagyang knowledge sa farming. Meron po akong bahagyang knowledge sa pagsasaka at paborito ko pong magtanim kapag panahon ng spring dito sa Canada. And ito po ang realidad. Kahit gaano ka kagaling na magtatanim, hindi mo kayang hulaan kung ilan ang ibubunga. Amen? Marahil kung mais. Dahil ang mais, pag nagtanim ka ng mais, alam mo, dalawa la bunga niyan eh. No? Hindi naman po na, ang mais, hindi naman nagbubunga ng marami yan. Talagang most of the time, dalawa, isang puno. Kaya hindi ako nagtatanim ng mais eh. Minsan lang po ako nagtanim ng mais dito. 10 puno. Bawat isang puno, dalawa ay binunga, di 20. Magkano lang ang mais kung bibili ka sa tindahan? 60, 40 cents ang isa. Eh, yung basurang itatapon mo pagkatapos mong ma-harvest yung 2 bunga sa isang puno, ang daming basura. Kaya, hindi na po ako nagtatanim ng mais. Pero most of the time, especially yung mga kamatis, hindi mo alam kung ilang bubunga niyan. Pag nagtanim ka ng isang puno, maaari kang mag-harvest ng isang timba. O maaaring wala. Depende eh. Kasi hindi naman tayo ang nagpapabunga, hindi tayo ang nagpapamature. Yes, we can plant, somebody can water, but only God can make it grow. I am pretty sure that the farmer will say, I don't know kung how many fruits it will bear. I just prepare the soil. I just plant the seeds. I water the soil. These are the things under my control. But to make the seed germinate, the seed to grow, and the seed to mature and bear fruits, it is not under the scope of my work. That's something that only God can do. Ganon din sa simbahan. Mga kapatid, tandaan ninyo, ang mga pastor taga-preach, taga-payo, taga-alaga, taga-encourage, pero tanging Diyos lang ang nagpapalago. Tanging Diyos lang ang nagpapamature. And that is why we said in the last point that by dying to ourselves daily, we are only participating and cooperating with God's work of spiritual growth. Can we say amen? We are not primarily responsible for bringing about our spiritual growth. We are only participating and cooperating with God, who is relentlessly working towards making His children grow in Christ.
gawain yan ng Diyos. Kaya, mga kapatid, ubod ng yayabang ng mga pastor na ito na para bang hawak nila ang susi ng growth, hawak nila ang susi ng paglago, hawak nila ang susi ng maturity. Yes, you can gather as many people in your congregation. Madaling gawin yon. Sabi nga sa Pilipinas, maglugaw ka lang pumunta ka sa area na mahihirap Maglugaw ka lang, bumili ka pandesal, pamudmud mo, tapos maglagay ka ng building. 1 linggo, puno simbahan mo You can easily do that. Pera-pera lang ngayon Ang dali magtayo ng simbahan. Hindi nyo ba nakikita yung mga Pentecostal at yung mga charismatic na yan? Bubuo lang yan ng isang banda na magaling kumanta, magtugtugan, ilalagay sa isang lugar na maraming tao. Kung paano yung sikreto ng Andox, ng McDonald's, ng Jollibee, paano magtayo na negosyo, ganun na rin ang sistema ng simbahan ng pagtatayo. Negosyo na rin yan. Saan maraming tao, ano ang demographics, ano ba yan? Class A ba yan? Class B ba yan? So, hindi. Class B yan. Ayala-alabang yan Kailangan ng pastor natin dyan nag-i-English. Kailangan ng pastor natin dyan nakakurbata. Kailangan ng pastor natin dyan medyo akma sa class A ng society. Kaya CCF, iba upuan dyan ng mga driver at ng mga katulong. Iba rin ang upuan ng mga amo at mga bossing. Nakuha niyo po? Ganon ngayon magtayo ng simbahan. Napakadali lang po ngayon. Pera lang ang katapat niyan. At mamuhunan ka, yung perang ipinuhunan mo, magtayo ka ng building, magawa ka ng mga ganitong ministry, saglit lang, balik sa iyo yan. Lalo na kung ang gagawin mo mga sermon, ay pang-engganyo lang ng mga pasok ng tao. Pero ang usapan kung nagmamature ba ang mga ito, ay ibang usapan yun kasi Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. And many pastors of this kind of a ministry doesn't care if the people are growing or not. They don't care if the people are being manipulated or not. Hindi yun ang importante sa kanila. Importante sa kanila, dumami yan ng dumami at makakolekta ng marami. Kaya nga po mga kapatid, hindi natin pangunahing trabaho ang magpalago. Trabaho to ng Diyos. Po. Which is why Paul could say with confidence sa iglesia sa Pilipos, ang sabi niya, I am confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. If we are God's children and not showing growth, it won't be too long before which God does something or the other to shake up our lives to bring us back on track and help us grow. Amen? And verse 8 and 9, finally, sabi ni Paul dyan, the one who plants and the one who waters have no purpose, and they will each other rewarded according to their own labor. For we are co-workers in God's service, you are God's field, God's building. Paul the Apostle basically trying to tell the Corinthians that it is pointless to build this fans club. It is pointless to fight with each other because ultimately both the Apostle Paul and the Apollos are together in this team. Ang ironic, itong dalawa hindi naman nag-aaway. Ang ironic, si Pablo at si Apollos hindi naman nagtatalo-talo. Pero yung kanilang mga fans, yung mga nakikinig sa kanila, pinaghihiwalay silang dalawa. Pinagkukumpara sila. Na mas magaling magsalita si Apollos, binanggit na ni Pablo yan Sino ba si Apollos? Sino ba ako? Kung mahusay mong magsalita si Apollos, kasi si Apollos eloquent yan Debater yan. Si Pablo magaling sa sulat. Hindi po siya mahusay marahil kasing husay ni Apollos when it comes to preaching. Pero sila'y parehong ginamit ng Diyos. Wala silang pagtatalo. Pero itong mga alipores, sila ang gumagawa ng faction, sila ang gumagawa ng pagkakampi-kampi. At nabanggit ko na po yan kanina, yung simbahang binabanggit ko, yung pastor na nagbasag ng lamesa ng simba, lamesa, yun ang salamin ng lamesa.
Ano ba yung sinasabi ko? Yung salamin sa lamesa, binasag ng pastor, sinuntok, dahil nag-aaway sila nung kapwa niya, pastor, doon sa simbahan. Dahil nagkakampi-kampi. Mas magaling ako. Mas magaling ako. Nag-away sila. Kung gusto nyong alamin kung sino yung mga yon, message na lang ako, sasabihin ko rin sa inyo. Pambirang yan. So why is the church fighting over them? Bakit sila nagtatalo laban sa kanilang dalawa, samantalang sila naman dalawa hindi nagtatalo? Nakakalungkot to, mga kapatid. They are not competing with each other. They are not trying to outdo each other. Pero yung mga nakikinig sa kanila, yung mga miyembro, they are fighting for one another. Ang sabi niya sa verse 9, look at verse 9, ang sabi ni Paul. Verse 9, for we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Ano pong ibig sabihin nito? Sinasabi niya ni Pablo na silang dalawa ni Apollos, mga lingkod ng Diyos. Co-worker. Tapos sinabi ni Paul dito, kayo naman, ang mga nakikinig sa amin, kayo'y field, kayo'y building. At kami bilang mga co-worker ng Diyos, ang trabaho namin ay taniman kayo bilang field. At bilang building, patibayin namin kayo. That is our purpose. Yun ang aming gawain. Bilang mga lingkod, kami co-workers, ang goal namin, taniman kayo, maging fruitful kayo, maging kapaki-pakinabang kayo, itanim ang binhi, diligan ang binhi, lalago ito, pararamihin ito ng Diyos. Yun ang gawain. Kasi kayo filled. At kayo God's building. You are the temple of the Holy Spirit. He purchased us with the precious blood of His Son. When we were born and when we were down and out in their sins, Jesus died for us on the cross. And after 3 days, He rose from the dead. So that whoever would believe in Him would be counted as His own. We belong to Christ. Amen? We belong to Him. Why settle? No? Why settle for an inferior identity in mere humans when we have a far more superior identity in Jesus Christ? Sinasabi rito ni Apostol Pablo, bakit kayo uma-identify kay Pablo? Uma-identify kay Apollos? Samantalang merong mas makapangyarihang identity na dapat dun tayo nakakonect. At sino yon? Kay Jesucristong namatay para sa inyo. Namatay para sa atin. Siya ang dapat nating ma-identify with. You are God's field. You are God's building. Paul wasn't point out what was wrong in the Corinthians to overwhelm them with guilt, but to bring conviction so that they would repent. Hindi po sinabi ni Pablo na kayo mga bata para sila'y hiyain. Hindi sinabi ni Pablo na ang kaya nyo palang ay gatas para sila'y baliwalain. Sinabi ito ni Pablo para bigyan sila ng conviction na sila'y magdesisyon na magsisi ng kasalanan at bumalik sa pagtitiwala walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. And that is what I want us to remember today. If we are in a place where we look at our lives and have seen stunted spiritual growth, I just want you to know that God is not trying to shame you or put guilt on you. God is a loving Father who earnestly wants us to repent and go back to Him and ask for His growth and maturity. Amen? So examine your life to see which are those areas where you know that God is calling you to die for yourself and your desires, but you've been passive sometimes or naging inactive or niresist no yung response ng Diyos sa buhay ninyo. You need to admit, confess, trust, and submit to His
holy will. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. Happy Remembrance Day po sa mga nandito sa Canada. Ngayon po ay holiday, Remembrance Day. Parang ano to sa atin, National Heroes Day ito sa Philippines. So inaalala namin yung mga dito sa Canada, yung mga namatay, yung mga sa digmaan, mga heroes. Ayan. So God bless mga kapatid, pagpalain po kayo. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa.